Nagsimula ng kwento maulan na gabi, isang lalaki ang lumitaw sa tubo. Kinaumagahan, sa garahe sa tabi ng kanilang gasolinahan, nalaman ng kapatid ni Jungol, si Hegol, na may sakit ang isa sa kanilang mga kuneho, galit na lumabas si Hegol sa garahe. Nang makita ang kanyang ekspresyon, nagreklamo si Jungol na pinatay niya na naman ang isang kuneho. Samantala, ang lalaki na galing sa tubo ay sinubukang salakayin ang dalawang babae, ngunit napakabagal niya na iniwasan lang siya na parang wala. Tinimulan siyang batuhin ng mga bata, kaya hinabol niya ito. Sa ibang lugar, ang patriarch ng pamilya, si Mandiek, ay nagsusugal sa pag-asang manalo at makapunta sa Hawaii. Nang ang isa sa kanilang mga kaibigan ay nagpakita ng larawan ng kanyang batang kasintahan, ginamit ni Mandiek ang pagkakataon mandayong ngunit nahuli. Bago pa makapagreklamo ang sinuman, umalis ito at hinabol ang asong tumatahol. Pagkatapos ay gumamit ito ng banyo, dahilan para makita ang zombie at kagatin siya sa ulo, damatin ang mga kaibigan, tumakas na ang zombie at si Mandiek ay nagtamo ng sugat. Tadaan, natapos na ni Hegol na ilibing ang patay na kuneho nang tumakbo ang zombie palapit sa kanya. Hindi siya natakot, tinuhad niya ito sa singit, bumalik ang aso para habulin ang zombie, tumakbo ang dalawa. Hindi nagtagal, narating ni Hegol ang highway kung saan nakita siya ng kararating na kuya niya na si Mingol. Nang makita niya ang zombie na sumusunod sa kanya, tumakbo si Mingul kasama ang kanyang kapatid, hindi inaasahan mabangga ni Junggol ang zombie, nakita nilang buhay pa ito nang marinig ang pagdating ng aso. Pagbalik sa kanilang bahay, nag-aalala si Junggol na kakasuhan siya ng lalaki, hindi nila alam na zombie yun, ngunit tiniyak sa kanya ni Mingul na pagtatanggol sa sarili iyon dahil hinahabol niya si Hegol. Biglang, inuwi ng ambulansya si Mandiek. Ipinaliwanag ng medik na nakagat siya ng aso, ngunit iginiit ni Mandiek na lalaki ang kumagat. Nang gabing iyon, nakipag-usap si Mandiek sa mga abo ng kanyang yumaong asawa, na nangakong dadalhin siya sa Hawaii, habang nag-text si Mingul na siya ay tinanggal sa trabaho. Nang maglaon, nakarinig si Hegol ng ingay mula sa garahe, kaya tiningnan nila ni Mandiek at nakita ang zombie na lalaki sa loob. Inatake siya ni Mandiek gamit ang isang pala habang si Hegol ay pumunta sa kanyang mga kapatid para humingi ng tulong. Dumating si Junggol at sinipa ang lalaki at natusok siya ng nakausling bakal sa dingding. Ang pamilya ay natulala, iniisip na patay na, ngunit ang lalaki ay biglang kumilos at inalis ang sarili mula sa pagkatusok. Dahil sa pagkataranta, kinulong nila ito sa garahe. May ipinakita na pelikula si Mingul sa kanila, ang Train to Busan, na iginiit na ang lalaki ay isang zombie. Dahil siya ay nakagat, napagtanto na si Mandiek ay maaaring nahawa, kaya't hinampas siya ni Namjoon ng kawali, at ikinulong sa kanyang trailer. Kinabukasan, nagising si Mandiek. Tingin sa kanilang kaalaman, nakatakas si Mandiek sa trailer at naglalakad papunta sa kanila. Natahimik ang lahat nang makita siya hanggang sa hinampas ni Mingul ng bote sa ulo, yayabang na nakapatay siya ng zombie. Nagalit ang kanyang kapatid, kaya pinalayas siya. Samantala, sinuri ni Hegol ang nakagapos na zombie. Pinakain niya ito ng repolyo at tinanong ang pangalan, nang hindi sumagot, napagtanto niya na hindi ito nakakapagsalita, kaya pinangalanan si Yoing Hyangbi. Nang maglaon, si Mandiek ay nasa kanilang banyo, buhay at masaya tungkol sa isang bagay, habang si Namjo ay pumunta kay Hyangbi na may hawak na pliers. Nang hapong iyon, namangha ang mga kaibigan ni Mandiek sa kanya. Nakikiusap sila na sabihin ang kanyang sikreto para magmukhang mas bata din. Nakita ang mukha sa salamin na nagmukhang mas bata, pumunta si Mandiek sa zombie upang pasalamatan ito. Nakita ang ama nila, kumbinsido si Mingul na nabaliw ang kanilang ama dahil sa virus, kaya't sinabunute siya ni Junggol sa inis. Dumating ang kaibigan ni Mandiek na nag-aalok na bibilhan siya ng tiket papuntang Hawaii kapalit ng kanyang sikreto. Natukso, tahimik na sinabi ni Mandiek sa kanya ang sikreto, hindi alam na narinig sila ni Mingul at gumawa ng ibang plano. Mabilis, inimpake ni Mandiek ang kanyang mga bagahe ng dumating ang iba pa niyang mga kaibigan, nag-aalok ng pera para maging mas bata muli, dinala niya sila sa garahe, at nawawala ang zombie. Gamit ang truck nagmaneho si Mingul, tinawag ang isang kaibigan para mag-alok ng bagong specimen para sa kanyang pananaliksik. Gayunpaman, pinara siya ng mga pulis dahil mabilis ang takbo. Sa kabutihang palad, si Mingul ay kaibigan ni Officer Park, na nakikipag-usap sa kanya habang ang kanyang kasosyo, si Officer Choi, ay nagmasid sa truck. Nang paalis na ang dalawa, may narinig sila mula sa toolbox ng truck at nakita nila si Hyangbi sa loob. Sa istasyon ng pulisya, si Police Chief O ay nagtatanong kay Mingul tungkol sa kondisyon ni Hyangbi. Nang tanggalin ni Choi ang tape sa bibig ni Hyangbi, nagulat ang lahat na walang ngipin ang zombie. Biglang dumating sila Mandiek, na sinabing si Hyangbi ay kanyang anak, pinayagan sila na kunin si Hyangbi.
Pagbalik sa kanilang tahanan, inanunsyo ni Mandiek na pupunta siya sa Hawaii, kaya sinabi ni Min-gul na kukunin niya si Hyang-bi, na naghinala si Namju. Sa loob ng garahe, binigyan ni Haegul si Hyang-bi ng isa pang repolyo, at nalaman na wala na itong ngipin. Sa labas, pinagtatalunan ng magkapatid ang intensyon ni Min-gul hanggang sa lumapit si Mandiek. Sinabi sa kanila na hindi lang niya pinagkakakitaan si Hyang-bi para makapagbakasyon kundi para maibalik din ang kanilang gasolinahan sa oras ng pagsilang ng anak ni Jungul. Biglang lumabas si Haegul, tinatanong kung sino ang bumunot ng ngipin ni Hyang-bi. Nang walang umamin, nabahala si Mandiek na hindi na niya mapagkakakitaan si Hyang-bi. Maya-maya dumating ang kanyang mga kaibigan, at tinawag niya ang isang lalaki na may dalang pustiso. Sa paglalagay ng mga pustiso sa zombie, nagboluntaryo ang isa na mauna. Gayunpaman, nag-atubili ang zombie hanggang sa lagyan ni Namju ng ketchup ang braso, na nagdulot ng gulat. Sa kabila ng kanilang mga takot, ang iba ay nagpatuloy magpakagat at kumikita ng maraming pera ang pamilya. Nang sumunod na araw, paggising ng mga lalaki mga mukhang bata na sila, gayunpaman, umalis si Mandiek at dinala ang lahat ng pera nila. Nang wala na ang kanyang ama, kinuha muli ni Min-gul si Hyang-bi, ngunit hinaranggan siya ni Namju at inilabas ang galit nito sa kanya. Nakita ni Haegul ang isang grupo na papunta sa gasolinahan. Samantala, sinubukan ni Min-gul na pakalmayan si Namju, patuloy niya itong hinampas hanggang sa makita nila ang mga tao na papunta sa kanila at binabalaan sila. Napansin nila na nag-uunahan ang mga lalaki papunta sa kanilang gasolinahan, kaya nagtago sila sa loob. Natakot si Jungul, ngunit sa kanilang pagtataka, gusto talaga ng mga lalaki na magbayad at magpakagat sa zombie. Ang mga lalaki ay kinagat ni Hyang-bi, at hindi nagtagal, mas maraming parokyano ang dumating sa gasolinahan. Sa mga susunod na araw, ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng mga tungkulin para sa kanilang negosyo. Para mabayaran siya, binigay ng pamilya kay Hyang-bi ang lumang trailer at dinala siya ni Haegul sa bayan para sa isang makeover, na nagmukha siyang tao, kaya't ang mga teenager ay nagkagusto sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang pamilya ay kumikita ng sapat upang i-refurbish ang kanilang gasolinahan. Kumuha sila ng larawan ng pamilya kasama si Hyang-bi, sinama din nila si Hyang-bi sa hapunan. Nang maglaon, narinig ni Haegul si Min-gul na nakikipag-usap sa telepono, malinaw na nagbabalak na ibenta si Hyang-bi sa isang mananaliksik. Kinabukasan sa istasyon ng pulisya, natuklasan ni Choi na ang mga fingerprint ni Hyang-bi ay hindi nakarehistro sa database, at hindi ito pinapansin ni Park dahil karaniwan sa mga pamilya na hindi irehistro ang isang bata na ipinanganak na kakaiba. Dinagtagal, nagtungo si Jungul sa kasal ng kaibigan ni Mandiek. Namimigay siya ng mga flyer para sa muling pagbubukas ng kanilang gasolinahan, ngunit pagkaalis niya, nainitan ng isa sa mga dating parokyano nila. Natarante rin ang mga bisita dahil nag-aaway ang mga lalaki dahil sa aircon. Sa kakahuyan, nakipag-usap si Haegul kay Hyang-bi na magtago mula sa mga tao, habang naghahanda siyang iwan siya upang at ilayo siya sa kanyang kapatid. Pagkatapos, lumayo si Haegul at binato siya nito para tumigil sa pagsunod sa kanya. Sa kalaunan, si Min-gul nagpunta ng bayan, hinahanap si Hyang-bi, nahanap niya ito sa kakahuyan. Tuwang-tuwa, sinama niya si Hyang-bi sa istasyon ng bus para isama sa Seoul. Iniwan niya ang zombie para bumili ng inumin, hindi niya namalayang nasusunog ang kamay ng may-ari ng tindahan sa kalan. Bumalik sa kasal, ang mga lalaki ay kumakain ng parang wala ng bukas. Dinagtagal, nakatanggap ang pulisya ng mga tawag tungkol sa kaguluhan na nangyayari sa buong bayan, at nasaksihan ni Min-gul ang mga lalaking umaatake sa mga tao, ginulo ng mga zombie ang kasal, at nagpakalat pa ng virus. Sa garahe, nakita ni Haegul ang isang zombie at hinabol siya papunta kina Jungul at Namju. Hinampas ng buntis ang zombie, ngunit nakita ito ni Choi at inakusahan sila ng tangkang pagpatay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay muling tumayo ang zombie at kinagat ang opisyal. Dumating ang mas maraming zombie, kaya pumasok sila sa loob, hinaranggan ang hagdanan. Sa istasyon ng bus, si Min-gul, nagtatago sa ilalim ng bus at nagulat ng paglaganap ng zombie sa 911, ngunit ibinaba ang tawag. Biglang tumunog ang kanyang telepono, na nag-aalerto sa mga zombie sa kanyang lokasyon. Mabilis na nag-isip, itinapon niya ang telepono upang makatakas. Nagmamadali siyang bumalik sa bayan at gumamit ng truck. Pagsapit ng gabi, nakaramdam ng kirot si Namju sa tiyan. Tinisisi ni Jungul ang lahat kay Hyang-bi, ngunit sinabi ni Haegul na kasalanan din nila. Biglang umakyat ang mga zombie sa harang, kaya dali-daling pinaakyat ni Jungul ang kanyang kapatid na babae sa bubong ng garahe. Gayunpaman, nagmamadaling bumalik si Namju upang kunin ang kanilang cash box, at lumalaban sa mga zombie. Nakatakas ang tatlo at pumasok sa garahe. Bago makapasok si Jungul, dumating si Min-gul.
Si Mingul ay naglabas ng mga paputok para sa zombie, ngunit si Jungul ay sumigaw sa kanya na huminto dahil maaari niyang maging sanhi ng pagsabog ng gasolinahan. Tataranta, nahulugan ng spark ang kahon ng mga paputok, kaya lumayo siya habang palapit ang mga zombie. Hindi nagtagal, nasindihan ang mga paputok sa likod ng truck, na pinuno ang kalangitan ng liwanag na umaakit sa mas maraming zombie mula sa bayan. Pinagalitan ni Jungul ang kanyang kapatid, ngunit tila mangganganak na si Namju. Sa pagkakaroon ng ideya, inilagay ni Mingul ang mga lumang damit ni Hyangbi sa kanyang kapatid para hindi maamoy ng zombie. Tahimik na lumabas ang dalawa, nakarating sila sa tow truck hinahanap ang susi. Habang naghahanap, nabuksan ni Jungul ang ilaw na inaalerto ang mga zombie na umaatake sa truck. Biglang lumabas si Hegul, armado ng isang weed whacker, hinarap ang mga zombie ngunit napakarami nila, dumating si Hyangbi. Kasabay nito, ang zombified na si Choi ay na-stuck sa electrical wiring na nagdulot ng sparks habang ang dalawa ay nagkatitigan, nag-overload ang kuryente, maraming ilaw ang sumabog na naging parang disco ang gas station, nabaliw ang mga zombie at ang zombie na si Choi ang DJ na alala ni Jungul na iniwan niya ang susi sa bahay, kaya siya ay palihim na bumalik. Gayunpaman, biglang nawalan ng kuryente, kaya ang mga zombie ay napansin siya. Nang malapit na silang umatake, narinig nila ang pagsilang ng sanggol. Nang marinig ang bata, inatake ng mga zombie ang garahe, nagmamadali siyang pumasok sa bahay at sinipa ang mga zombie sa loob hanggang sa makuha niya ang susi. Samantala, hinawakan ni Namjo ang kanyang anak habang pumapasok ang isang zombie sa trailer mula sa itaas. Sa kabutihang palad, hinailan ni Hegol ang zombie at naghanda upang lumaban kasama si Hyangbi. Inihagis ni Jungul ang susi mula sa bintana, nasalo ni Mingul, nakiusap si Jungul sa kanyang kapatid na alagaan ang kanyang pamilya, pinapanood ni Mingul ang kanyang kapatid na hinihila ng mga zombie. Pagkatapos ay nagmaneho ng truck upang sagisaan ang mga zombie at hilahin ang trailer palabas ng garahe. Pumasok si Hegul, at si Hyangbi ay nanatili sa labas. Na-stock ang trailer at ang mga zombie ay lumapit sa truck, inilagay ni Mingul ang truck sa reverse, na nagpabagsak ng tangke ng gas na nagpaulan ng gasolina. Nagulat siya sa pagbalik ni Jungul, na nailigtas ng kanyang makapal na jacket, mabilis na umalis si Mingul, hinaila ang trailer kasama nila at iniwan si Hyangbi habang umiiyak si Hegul. Mag-isa kasama ang iba pang mga zombie, sa wakas ay binibigkas ni Hyangbi ang pangalan ni Hegul, at naging sanhi ng pag-atake nila sa kanya. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, sinindihan ni Hyangbi ang isang lighter na sinunog ang gasolinahan, kasama ang kanyang sarili at ang iba pang mga zombie. Pagsapit ng umaga, ang pamilya ay nagmaneho palabas ng bayan, sa wakas ay nakasagap ng signal ng radyo mula sa lungsod. Nang makita ang kanyang kapatid na nagpapakita ng mga sintomas ng zombie, lumabas si Mingul at ang iba pa sa truck. Nagluluksa si Namju para sa kanyang asawa, ngunit nakarinig si Mingul ng ingay sa tunnel. Naghahanda sila, at natagpuan lamang si Mandiek na bumalik mula sa kanyang bakasyon, na walang alam sa sitwasyon, at naalala nila na nakagat din siya, umatras sa kanilang ama. Gayunpaman, nakarinig sila ng balita tungkol sa pagkalat ng epidemya ng zombie, kaya ang Disease Control HQ nananawagan sa sinumang immune sa virus. Nagbigay ito kay Mingul ng bagong plano. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagmaneho si Mingul ng truck, nag-aalok ng mga antidote para sa mga zombie. Habang nakapila ang mga zombie, tinawag ng isang nakabawi na Jungul si Hegul. Lumabas siya kasama ang isang weedwhacker upang mapanatili ang pag-iwas sa mga zombie, na sinundan ni Hyangbi na nakaligtas sa pagsabog at gumaling na rin. Ipinasok nila ang braso ng zombie sa trailer para kagatin ni Mandiek, na labis na naiinis. Matagumpay na naibalik ng kanyang kagat ang mga zombie sa tao, at nagpapatuloy ang negosyo ng pamilya. At doon na nagtapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, at kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng content ay subscribe na at like at ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na istorya ni Potato Recaps. Salamat guys sa panonood.